Lahat po ba kayo ay naka-attend na po ng funeral service o lamay, lamay ng patay o yung ililibing? Pwede ho bang malaman kung taas lang po yung kamay kung nakaranas na po kayo doon sa mga yon? Nakilibing, nakilamay, Good. Kapag mayroon pong namamatay, lalo na kapag kakakilala natin, pag nandun po tayo no, sa lamay o sa mga ganong mga pagtitipon, usually kanya-kanyang comment po tayo, 'di ba? Yung iba ay parang namatay siya kasi ganito, parang sinisisi natin yung namatay. Yung iba naman ay ganun talaga, sabi nila. Namatay. Iba-iba tayo ng pinag-uusapan doon sa lamay. Isa pa sa sinasabi natin, pag tinawag naman tayo na magsalita sa harap, yung madalas sasabihin natin yung untimely death ng ating kaibigan, yung wala sa panahon. Madalas nating sinasabi yun. Para sa kapakanan nung pagdamay natin doon sa pamilya para mapalambot ng konti yung mga pangyayari. Pero minsan, madalas din naman, aminin man po natin o hindi, yung mga pagkukwentuhan po natin doon sa loob ng lamay halimbawa o kapag nakikilibing po tayo, ay mga comments po natin na tangkang pagtatakip lamang sa ating sariling takot sa kamatayan o pagharap sa realidad nito. Tama ho ba? Ito po yung aking intro kasi ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung pagpapatuloy ko pong pangangaral sa aklat ng Ecclesiastes. Pakibuksan po ninyo mga kapatid at panauhin sa Kaibigan, chapter 7 ng Ecclesiastes po, pagkatapos lang po ng Proverbs yan, no? So, chapter 7 ng Ecclesiastes. Okay, babasahin po natin ha, hanggang verse 6 lang po ako. So, kung nandun na po kayo, verse 1, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. Verse 3, sorrow is better than laughter, for by sadness of face the heart is made glad. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. It is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. And verse 6, for as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fools. This also is vanity. Manalangin muna po tayo, mga kapatid. Ama, hiling po namin ang pagpapala po ninyo sa inyong mga salita na ipapangaral po ng inyong lingkod. Hiling namin ang pagkilos po ninyo sa puso naming lahat. Makita po namin ang mga katotohanan na nais po ninyong ipahayag sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ito po ang aking dalangin.
Amen. Matandaan po ninyo na ang aklat ng Ecclesiastes ay sinulat ni Solomon, most probably nung matanda na siya. At sinulat niya ito para maipaabot sa mga tao, at least sa kanyang bansa o sa mga wise, kasi ang Israel ay basically considered as God's people. At he wanted to show them kung anong nangyari sa kanyang buhay and what lessons can be learned. Kaya kasama siya sa wisdom book, no? Kaya ngayong umaga, gusto ko pong ipangaral ang usapin ng kamatayan, na ang usapin ng kamatayan ay makakatulong magbibigay, nagdadagdag sa karunungan ng tao. Okay? So the awareness and reality of death leads to wisdom. Ang pamagat po ng aking pangaral ngayong umaga ay iniksian ko na lang po, the reality of death. Dati po yan is concerning the reality of death. But anyway, the reality of death. Tatlo lamang po ang aking punto. Ang una ay ang batayan or the premise, verse 1 and 2. Ang pangalawa po ay ang kabalintunaan. Wala kasing Tagalog yung paradox kaya paradox, parang kabaliktaran, verse 3 and 4. At pangatlo po ay yung ang payo or the prompting. Sabi nga ni Pastor, mabuti ka pa, puro PPP. Prompting. The premise, the paradox, the prompting or advice. Okay. Okay, tingnan na po natin ang verse 1. Ang sabi niya, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth. Now, ang hirap, parang hindi sila magkaugnay yung dalawang linya ng verse 1. Sa New English Bible, kinuha ko lang para makatulong ng konti. A good name smells sweeter than the finest ointment. Nauunawain po natin na ang pagkakasulat sa Biblia ay sa paraang makaluma. At hindi kagaya ng ating kasalukuyang mga babasahin, no? Mga literatura na detalyado. Sa kanila, sometimes, merong kailangang pagpupuno sa posibleng mga patlang o pagkukonekta sa pagitan ng mga pangungusap. Sabi nga nila, sometimes we need to read between the lines. Now, makakatulong din po sa pangunawa natin sa mga talata kung susubukan natin kunin ang kahulugan ng mga salita na ginamit doon, no? Kagaya sa verse 1. At kung paghahambing-hambingin po natin, ihambing natin ang talata sa ibang talata ng Biblia. That could help. Okay? Lalo na yung may kahalintulad na paksa. Halimbawa, anong ibig sabihin ng good name? A good name. Okay? Dito, no? Sa ibang salin, agad-agad makikita natin ang ginamit ay reputation. Okay? So, hindi siya masyadong mahirap kasi alam na natin. Kaya alam natin na ito ay tungkol sa kapag reputasyon, karangalan ng isang tao. Tama ho ba? Karangalan, yung dangal ng isang tao. Samantala naman, yung precious ointment ay may kinalaman sa halaga o value. Kasi precious eh. Na sa kanilang panahon ay maituturing na kayamanan. Yung precious ointment. Kaya hindi nakakapagtaka, naalala ninyo, na pinanghinayangan noon ni Judas, no? Yung mamahaling pabango na ginamit ni Mary, na kapatid ni Lazarus, sa paa ng Panginoong Hesus. Now, dito sa verse 1, maaari pong makatulong upang higit na maglinaw ang talata kung ihahambing natin ito sa isang kahalintulad na talata sa Proverbs. Please turn there for a while. 22:1.
Proverbs 22:1. Sabi niya, lipat lang po kayo sandali. A good name is to be chosen rather than great riches. Okay? Did that help? Ibig sabihin, kung magkatulad sila ng tinutukoy doon sa Ecclesiastes 7:1, ang punto ng mga talatang ito ay, ang kagalangan ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kanyang katayuan sa buhay, kung siya ay mayaman o mahirap, kundi sa uri ng reputasyon mayroon siya. Kung siya ba ay makadiyos at maayos ang pag-uugali at ang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao at sa mga pamamaraan niya sa buhay. Sa makatwid, ang respeto o kagalangan ay nakasalalay sa uri ng katauhan ng tao at hindi bunsod lamang ng kanyang pagiging mayaman o pagkakaroon ng ari-arian o kabantugan. Pero siyempre, ito po yun, siyempre, saka lamang mapagtitibay ang reputasyon at dangal, no, ng isang tao kapag siya ay nasa huling bahagi na ng kanyang buhay. Tama ho ba? Pagbata pa kasi wala pa, di ba? Hindi. Kapag patay ka na, pwede nang may summary na yung buhay mo. O kung malapit ka nang mamatay, mayroon ng pagbubuod. Pwede nang may masabi yung mga tao. Ngayon, ikinatutuwa po natin yung pagsilang ng sanggol, hindi ba? Siyempre, sino bang hindi masaya sa pagsilang ng sanggol? Ay, doon nga sa aming pong pharmacy ay 2 yung sabay na buntis na kasama ko. Kaya namumroblema ako kung paano yun. 1 buwan lang ang pagitan. Masaya yung mga tao na, ano, babae, lalaki. Masaya yung pagsilang ng isang sanggol dahil simbolo sila ng pag-asa o pagsisimulang muli. Ngunit, hindi pa malalaman ang kahahantungan ng buhay ng isang bata. Hindi kagaya ng isang taong matanda na o namatay na kung kailan na itatag na o napagtibay na ang kanyang reputasyon. Kaya hindi katakataka sa liwanag niya na sabihin ni Solomon sa pangalawang linya ng verse 1 na the day of death ng isang tao, kahit malungkot, is better kung nagtapos ito ng maganda at maayos than the day of birth. Siyempre po, pag masama ang reputasyon ng isang taong namatay, masaya rin ang mga tao sa dahilang nabawasan ang salot sa mundo, sabi nga nila. Di ba sabi sa Proverbs 11:10, may sigaw ng kagalakan kapag namatay ang masama. Now, let's see the precious ointment naman sa verse 1. Ito ay maaring simbolo o sumasagisag sa kayamanan, katulad ng nasabi ko kanina. Now, naalala niyo yung isa sa mga ipinagmalaki ni Haring Hezekiah sa mga Babylonians ay yung kanyang mga precious ointment. It's a part of his wealth. That is why we can see, doon po yun sa 2 Kings, naalala ninyo, na pinapahalagahan yung precious ointment. Do sa ating verse na binabasa, sinasabi niya, hindi kasing halaga ng pagkakaroon ng mabuting pangalan. At siyempre pa, maaaring isa pa sa gustong tukuyin ni Solomon dahil ang paksa ng pangkat na ating pinag-aaralan ay tungkol sa kamatayan, na ang ointment o oil na ito ay sumasagisag sa pampahid na langis bilang pagtatalaga. Yung anointing oil sa isang gawain o paghahanda para sa araw ng kamatayan. We may say that it has something to do with death,
because the subject of the portion na kinukuha natin is about death. Naalala ninyo ang Panginoong Hesus, bagamat hindi pa noon napagtanto ng babaeng nagpahid ng mamahaling pabango sa kanya, kung ano ang sinasagisag nito, ay nagsabing, inilaan niya ang pabangong ito para sa araw ng aking libing. Naalala po ninyo? Yes. In summary then, verse 1 is saying, ang araw ng kamatayan ng isang taong matuwid ay higit na mahalaga kaysa araw ng kanyang kapanganakan. Yung verse 1. Ibig sabihin, bagamat nakakalungkot ang araw ng kamatayan ng isang tao, kung siya'y namuhay ng matuwid at maayos, higit na ipagdidiwang yan, mga kapatid. Yung kanyang natapos na buhay, higit pa sa pagdiriwang o katuwaan sa araw ng kanyang kapanganakan. And that is wisdom. Something that should be learned. And then, ngayon, since He's teaching us wisdom, saan pa ang isa sa lugar na matututunan yan since we are talking about death? Verse 2. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Ganda po siya sa New Living Translation. Sabi niya, better to spend your time at funerals than at parties. Bakit po ito nasabi ng may akda? Well, for one, sapagkat katotohanan, mga kapatid, ng panahon ng kapighatian o pagdadalamhati o kalungkutan o karamdaman at pagdurusa ay nagtuturo sa tao na bigyan ng pansin ang realidad ng buhay. I think you will agree with me. Katulad ng usapin ng kamatayan na iniiwasang pag-usapan ng tao. Pero pag nasa lamay tayo, mga kapatid, hindi matatakasan ang bagay na ito na kailangan nating harapin dahil balang araw, sa ayaw at gusto natin, tayo rin ang nakahiga sa kabaong at paglalamayan ng kapwa natin, mga tao. At ito'y hindi maikakaila. Sabi pa ng mangangaral sa pangalawang linya ng verse 2, anong dahilan, bakit daw mas maganda na nandoon tayo? For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. Ito po isa sa mga pinakamalinaw na sinasabi sa Ecclesiastes. There are things in Ecclesiastes na medyo mahirap. Teka, parang nagkakamali yata si Solomon. No? Parang hindi yata tama yung concept ni Solomon. Pero itong concept na ito, swak na swak siya. No? Swak na swak. Consistent siya sa buong Biblia. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. Sa mga kabataan po sa aming Sunday school, I have always been saying, sabi ko, do you believe in angels? Sabi nila, opo. Nakita nyo na ba? Hindi pa. Do you believe sa heaven? Opo. Nakita nyo na ba? Hindi pa. Even God, do you believe in God? Opo. Nakita nyo na ba? Hindi pa. But we believe it. Because the Bible says it. Pero tignan nyo po maigi, pagdating sa kamatayan, ito lang ang isa sa mga tinuturo ng Biblia na kitang-kita nating mga tao. Pero ito po yung isa sa ayaw pag-usapan ng tao. Yeah, we can talk about heaven, but how about this one? Sa Good News Bible, the living should always remind themselves that death
is waiting for us all, mga kapatid. Meron na po tayong lahat death sentence, we just don't know when. That ought to be na isang katotohanan na laging nasa isip po natin, mga kapatid. Hindi ko po sinasabing maging fatalistic po tayo, yung puro na lang kamatayan ang iniisip natin. Pero hindi po talaga pwedeng isang tabi ang bagay na ito na tinuturo sa atin ng Biblia. Incidentally, mga kapatid, dahil napakaikli ng buhay, bakit kailangan nating gamitin ito sa halimbawa ay pag-aawayan? Why do we spend our time trying to beat each other? Why do we spend our time na nakikikompetensya sa bawat isa? Bakit tayo nagsasamaan ng loob? Bakit natin yung binibigyan ng pansin yung mga bagay na makakasama para sa ating kapwa? Yung mga katulad na bagay ba? Hindi natin kailangang gamitin yung time na binigay ng Diyos sa atin sa mga ganung bagay. We're wasting our time and we will die anyway. There are better things to do in this world kaysa sa mga bagay na yon. And of course, Solomon would be speaking about this sa iba pang part ng Ecclesiastes. Ngayon, kailan ba natin pinag-uusapan ng mga seryosong bagay? Kundi sa mga seryosong panahon din. Natatakot po ang tao na pag-usapan ng kamatayan dahil hindi alam ng napakaraming tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. Kaya naman, ang tugon ng tao ay pag-iwas sa paksa. Kanina nabanggit ni Brother Alan yung takot sa kamatayan, but not the next one. Yung pagkamatay ka, anong mangyayari? We all fear yung, perhaps yung physical death. And also we fear the next one, which is coming after death. Kaya ngayon, ang tao, iniiwasan niya ito. Kaya lang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die. Nakatalaga, mga kapatid. Kaya lang ang tao pipiliin niyang aliwin ang kanyang sarili ng mga bagay na parang magaganda o nagbibigay katuwaan at kaaliwan sa buhay sa pag-aakala at pag-asang makakaiwas sa katotohanan ito. And because of that, yung susunod na sasabihin ni Solomon, yung point 2 natin, ay parang kabalinto na, parang paradox. Tignan niyo ang verse 3. Sabi niya, sorrow is better than laughter. Sa Tagalog po yan is, mabuti daw yung pagdadalamhati kaysa katuwaan. Parang baliktad nga siya, no? Dahil, hindi ba gusto nating maging masaya? Pag ipatataas ko po ang kamay ninyo rito, sasabihin kung sino bang gusto rito ng malungkot na buhay, walang magtataas ng kamay. Gusto natin lahat tayo masaya. Hindi niyo po napapansin pag Sabado, yung mga tao nagpupuntahan sa napakaraming lugar, sa traffic na, maliban ngayon no, kasi mahal ang gas. Pero before that, basta Sabado na yan, magsisimula ng Friday yan, talagang daming sasakyan. Yun na lahat ito, karamihan, maliban siguro sa iba na kailangan, lahat po yan naghahanap ng kasiyahan. Lahat naman po tayo. Minsan, sama din tayo, di ba? Gusto nating masiyahan. We all want to be happy. Yung mga anak po natin, tinitignan nila yung family natin. Meron lagi silang makikita na hindi maganda para sa kanila. And then they would think, pagdating ng araw, gagawa ko ng
Sarili kong pamilya, mas maganda rito. Kasi ganun din tayo. Tayong mga magulang ngayon, ganun din tayo, nang maliliit tayo, nung mga bata pa tayo. And then we end up, hindi rin. We're always looking for that happiness. Yung kasiyahan. Why? Bakit ganun ang tao? Bakit gusto niya ng kasiyahan? Ayaw niya ng kalungkutan? Mga kapatid, yun po yung nawala nung bumagsak ang tao sa kasalanan. Nilagay tayo ng Diyos sa isang lugar na punong-puno ng kasiyahan. Nung nagkasala tayo, punong-puno ng kasiyahan, hindi lamang dahil doon sa lugar, dahil kasama ang Diyos. And then nung nagkasala ang tao, naputol yung kasiyahang yun. And that's why people are looking for that happiness because they missed it. Namimiss natin yung kasiyahan na meron tayo dati sa Diyos. Putol na eh. Wala na eh. Kaya kung saan-saan natin hinahanap ang mga kasiyahang ito. Kaya dito si Solomon, nung sabi niya, sorrow is better than laughter. And then, sabi pa niya sa verse 2, for by sadness of face, the heart is made glad. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagkat sa kalungkutan ng mukha, ang puso ay sumasaya. Parang ang baliktad. Dahil sabi sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine, but a crusty spirit dries up the bone. Diba? At totoo naman pong may magandang epekto po yung sa mga doktor po, may magandang effect yung positive thinking. Yung pag negative thinking ka palagi, lalong parang nanghihina yung katawan. May effect siya talaga, mga kapatid, yung kasiyahan. Kaya lang, may mga pagkakataon na mas kailangan ng tao ang pagtuturo ng kalungkutan o dalamhati sa dahilang yaon lamang ang paraan upang matuto tayo. Okay? Yun lang po. Hindi natin matututunan yun kung tayo'y masaya. Sa Good News Bible, ang verse 3, ganitong sabi niya, sorrow is better than laughter. It may sadden your heart, your face, but it sharpens your understanding. Ibig sabihin sa mga sitwasyon o kalagayan na nararanasan ng tao ang kapigatian, kagaya ng pagdating ng kamatayan, mapipilitan tayong mag-isip at sa gayon ay maunawaan natin ng higit ang mga katotohanan ng buhay na makakaalpas at naipagkakait sa atin sa panahon ng kasiyahan. Di ba ganon din kapag pumapalpak tayo, nagkakamali, and we sorrow with our mistakes and realize it and suffer for it, then we learn. We learn from the pain. Kaya madalas, parang pinapahintulutan ng Diyos na not everything is going well, working well, at maraming pagdurusa. Well, most likely, in the wisdom of God, that's the only way for His children to learn. Ang mga bata po natututo sa pamagitan ng pain. Tama? Kaya nga may pamalo. Physical pain. Para alam nila kung ano ang ibig sabihin nun. Or emotional pain pag sila ay pinagagalitan. Yung mga matatanda, hindi na pinapalo. But we still learn the same way. Through pain. Now, pain is a result of sin, mga kapatid. Pero sa biyaya ng Diyos, ginagamit niya ang mga sakit at kirot sa buhay ng tao to save us from greater pains and suffering. Kung matututunan natin ang divine lesson at tumugon tayo ng naaayon. Sabi ng Psalmist, 119 verse 73, sulat nyo na lang po, My suffering was good for me because through it I learned your statutes.
Yung mga pain sa buhay po, no, that's God's way of leading us back and keeping us more close to Him. May mga pagturusa na bunga ng kasalanan at foolishness ng tao. At mayroon ding pinapahintulutan mismo ng Panginoon sa sirkumstansya sa buhay. Pero alinman po dyan, maaari tayong matuto sa buhay at magiging marunong, wise. When everything is going well, mga kapatid, bukod sa magiging prideful po tayo at kampante tayo, we tend to neglect God. Isn't it? At yung ating relasyon sa Kanya, ba maganda ang lahat ng bagay? As if we don't need God. But when sufferings comes, those are tiny reminders, maliliit na mga paalala sa atin. Incidentally, kung kailan tayo nagdurusa, doon tayo lalong nananalangin. Tama ho ba? Nananalangin tayo ng gusto at taimtim. Alam po ni Santiago yon, yung opportunity na yon ng sufferings. Kaya sabi niya, is anyone among you suffering? He should pray. James 5:13. Now, hindi po ina-welcome o inaanyayahan ang sufferings. Pero kapag dumating po ito, kailangan tayong tumugon ng may kapakumbabaan sa Diyos at gamitin ang pagkakataon sa pagkatuto sa buhay. Kaya maunawaan natin bakit sinabi ni James pa na consider it a great joy whenever you experience various trials. Obviously, kasama ang mga sufferings at pains. Now, maganda po mga kapatid na sa mga bata na ituturo na natin ng maaga ang mga realidad ng buhay. Habang bata pa sila, so that they will know. I remember, nung namatay yung lolo ko, siguro I was about 8 years old. Siyempre puro laro lang. But pwede nating mai-introduce niya sa mga bata yung realidad ng buhay. Halimbawa, may pet naman kayo, no? Lahat kayo, may mga alaga. Manok, anything, goat, aso, ibon. Kapag namatay yung mga alaga po ninyo, siyempre, lalo pag mahal na mahal niyo yung alaga ninyo, iniiyakan nyo, merong pain. You can teach your children. Sabihin na natin sa kanila, see, namatay. Ibig sabihin, hindi talaga mabubuhay ang anumang nabubuhay sa ibabaw ng lupa ng tuloy-tuloy. There will come a time na mamamatay sila. Then eventually we will teach them about ang tao din mamamatay pagdating ng araw. Bakit natin kailangang ituro ang mga bagay na ito? Upang maihanda na po natin sila ng unti-unti sa pag-asa ng buhay pagkatapos ng buhay na ito. At yun po ay karunungan na mai-impart natin sa kanila. You see, when people begins to understand the realities of life, that is wisdom to them. Verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning, pero sa mga iiwas sa pagkakaalam sa mga katotohanan ng buhay at ang nais lamang ay kasiyahan, ang tawag sa kanila ng Biblia ay mangmang. But the heart of fools is in the house of mirth. O sa New Living Translation, a fool thinks only about having a good time. Pero bakit naman tatanggihan ng tao ang karunungan kung kapakinabangan ito sa kanyang kaluluwa, lalo na sa kanyang eternal existence? Tingnan po natin yung advice ni Solomon. Verse 5.
It is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Ang rebuke po rito ay tumutukoy sa mga pagtutuwid sa mali, mga kapatid. At totoo namang maraming mali sa ating buhay. Lalo na noong bata pa tayo, dahil sa kakulangan natin ng karanasan. At syempre pa, unti-unti tayong tinutuwid ng mga nauna sa atin, uncle, tito, parehas pala, tita, and magulang, di ba, mga guardian. Tinuturoan tayo dahil sila, marami na silang karanasan. Minsan, ang pagtutuwid ay magaspang, no, harsh, lalo na pag ayaw ng makinig ang tao. Minsan naman, malumanay at magiliw ang pagtutuwid kung nakikinig naman yung tao. Gaya ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga tinuturuan. Pero basically po, ang pagtutuwid is unpleasant, right? Bakit kaya? Well, because of the ego, no? Yung pahalaga sa sarili. At alam naman po natin yan. Isa sa pinakaayaw po natin yung tinutuwid tayo. Pero hindi naman po kailangang nakayayamot, no? O unpleasant yung pagtutuwid sa atin kung matututunan po natin ang magandang bunga nito sa atin kung tatalima tayo. It is when we refuse, however, to look at the good fruits of correction that it becomes unwelcome. Pag ayaw lang natin magpatuwid, unwelcome talaga ang rebuke. But again, bakit may pagkakait ang isang bagay na maganda sa iyo? Sabi nga sa Proverbs 9:20, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Maganda siya, mga kapatid. Katunayan po, ang pagtutuwid, kung pakikinggan, ay sasagip sa atin mula sa nakaambang mga patibong at kapahamakan ng buhay. When we are being corrected. Ginamit ko pong salita ay sasagip, hindi lang tayo maililigtas, kundi masasagip talaga tayo. Sabi sa Proverbs 22:3, a sensible person sees danger and takes cover, but the inexperienced keep going and are punished or suffer the consequences. Gusto ko pong ipagdiinan ito, mga kapatid. I know na ipagdiinan ko na ito dati. But unawain po natin na basically, ang mga commands at mga payo sa Biblia ay for our own good. Okay? For our own good. Merong magandang motibo palagi sa likod ng command ng Diyos sa atin. Ano man yung mga command ng Diyos sa atin. Basically, ganun din po yung motibo ng mga nagtutuwid sa atin na kapwa natin tao. Lalo na kung sila ay mga taong may takot sa Diyos. When they correct us, ganun din po yung kanilang motibo. Ano yun? Ayaw nilang maranasan pa yung dinanas nilang hirap. Ayaw nilang mapahamak tayo doon sa patutunguhan natin kung magpapatuloy tayo, kaya tayo pinapayuhan. The Bible does the same. When it teaches to do something, when it commands us to do something, it's for our own good. Though difficult at mahirap. Kaya maganda po na every now and then, pag nagbabasa po tayo ng Biblia and you see a command, try to analyze. Why? Bakit command yan ng Diyos sa pamagitan ng prophets, sa pamagitan ng apostles, o mismong galing mismo sa Diyos? Pag nagbabasa po kayo, lagi niyong titignan yon. Bakit? Bakit pinapasunod ako ng Diyos sa mga bagay na ito? Kaya lang, madalas, kapag tinutuwid po tayo, lalo na yung mga medyo bata pa,
ang tingin po nila ay pakikialam o pagiging KJ, yung pagtutuwid. But again, Proverbs would say, Proverbs 13:18, pakinote nyo na lang po. Proverbs 13:18 and Proverbs 15:31-32. Sinamarize ko po siya, poverty and disgrace come to him who ignores instructions and despises himself, but he who listens to reproof gains. Proverbs 13:18, 15:31 at 32. Yan po ang natutunan ng may akda ng Psalms 141. Let a righteous man, sabi niya, let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil for my head. Mahirap tanggapin, pero kapag nakasanayan, we profit from it really. Ngayon, hindi lang naman po mga bata at matatanda, hindi po pwedeng sabihin ng mga bata na wala naman ako matututunan sa mga matatanda. Pagyayabang po yun, mga anak, mga kapatid. In the same way, mga matatanda, hindi rin po natin pwedeng sabihin na wala tayong matututunan sa mga bata. Kayabangan din po yan. You know why? We mirror ourselves sa kanila. Again, aminin man po natin o hindi, maraming mga magulang dito, kaya nila tinutuwid at pinapayuhan yung anak nila kasi sila mismo nakagawa ng ganun. Nagkamali sila nung kabataan nila. And they know it. Natututo rin sila sa nakikita nila sa mga bata. So we learn from each other, mga kapatid. At syempre pa dito sa Ecclesiastes, bahagi ng learning process sa buhay natin, yung house of mourning. Mga divine reminders. Mga sitwasyong magtuturo sa atin, especially sa mga Kristiyano, no? Para ano? Para lagi tayong nakatuon, nakafocus. Sabi sa Colossians, sa heavenly things unseen, sabi pa sa 2 Corinthians 4:18. Mga kapatid, bagamat masarap ang pleasantness, laughter at pleasure, kung hindi po yan nakabase o nakaangkla o hiwalay sa kasiyahan ng ugnayan ng tao sa Diyos, hindi lamang mapapatunayang mababaw po yan, kundi panandalian lamang. Pansamantala. Sabi niya sa verse 5, it is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Song po kasi it's representing something pleasant, something happy. But when that is coming from a fool, then hindi siya pakinabang. So, song here represents anything that may bring temporary pleasure. Ito yung mga pag-iinganyo ng pansamantalang mga kasiyahan sa mundo na hiwalay sa kasiyahan sa mga bagay ng Diyos. Yung original na intensyon ng Diyos sa tao. Now, don't get it wrong, okay? When it says mas maganda yung mourning kaysa kasiyahan, hindi po lahat ng kasiyahan ay mali, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Marami po sa Biblia ay nagsasalarawan ng mga kasiyahan o pleasures na nakalulugod. Halimbawa, wala naman pong masama sa kasiyahan sa pagkain. Tama, we enjoy food. Ay nagiging masama lang naman po yan when we become gluttons. No? Wala rin pong masama sa sex. Create po yan ng Diyos. Nagiging masama po yan pag ginagawa yan sa labas ng pagiging mag-asawa. Pag may sumisingit po doon. Wala rin pong masama sa kayamanan. Nagiging masama lamang po yan kapag yan na lamang ang ating seguridad at pinagkikatiwalaan sa halip na ang Diyos. Ang musika, masama ho ba? Hindi po masama ang musika. Nakakasiya po ang musika sa samut-sari nitong ekspresyon, mga genres, no?
Magiging masama lamang po ang musika kung nahihikayat tayo ng mensahe ng kanta sa paggawa ng mali o hindi tama. When music influences us to do evil, then it becomes evil. Halimbawa, ako tagahanga po ako ng musika, and I particularly like the group Beatles. No? Ang Beatles po kasi ay magaling gumawa ng mga tugtugin, iba-ibang genre. Sila lang halos ang nakagawa nun. And I admire them for that. Pero hindi po ako sang-ayon sa kanilang mga filosofiya at paniniwala sa buhay at relihiyon. Basically, sila po ay nabubuhay lamang sa kasiyahan na dala ng kasikatan at kayamanan. At magiging ganon din ang tao kapag sa kasiyahang hiwalay sa Diyos lamang sila aasa at magpapakasasa. Let us read the last verse. For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of fools. Sabi rito ay para lamang manipis na panggatong sa apoy na biglang sisilab at agad ding mawawala ang kasiyahang hiwalay sa Diyos. Why do we keep on insisting that true happiness can only be found in God? Kasi yun lang talaga naman ang disenyo ng Diyos sa atin eh. Try to find it anywhere else. Hindi nyo naman po talaga matatagpuan yan eh, kahit anong gawin po natin. It may for a while, parang dali lang. Tapos yan, hanap na naman tayo ng iba, di ba? Parang pagkain din, di ba? O pakbit naman, o dinugan. Ano ba? Dinengdeng pala. Dinugan yung nasabi ko. Dinengdeng naman, di ba? Iba-ibang putay. Magsasawa rin tayo. The same is true with all pleasures. Hindi po siya magtatagal unless yung pong pleasure na yan nakakonekta sa ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya sa verse 6, yung hiwalay na kasiyahan sa tao. Kung puro kasiyahan lamang ang inatupag o basihan ng pag-iiral ng tao, kasiyahan hindi nakaugnay sa Diyos, then pwede na po yung motto na, eat, drink, be merry, for tomorrow we die. Yan po yung salawikain na ginamit ni Apostol Pablo, paumanhin Pastor, 1 Corinthians, sa pagdidiin na walang saysayang buhay kung walang pag-asa ang tao pagkatapos ng kamatayan. Marami pong nabubuhay ng ganyan. Eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Si Apostol Pablo nga, sabi niya, ba't naman ako magpapakahirap pa kung hindi totoo yung aking pag-asa? Bakit magpapakamartir habang nabubuhay? I die every day, sabi niya, dahil sa aking pag-asa. But when insisting on that, habang sinasabi niya yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, meron siyang warning, sabi niya, do not be deceived, bad company ruins good morals. Kapag mali yung kaisipan ng tao, puro kasiyahan lang, yung bad company, iyan ang mga may dala niyan, iyan lang naman ang gusto nila, then malilihis po tayo doon sa pag-asa na sinasabi sa atin ng Biblia. So, same people, sino ang masamang impluensya? Same people in Ecclesiastes 7:6, yung mga kasiyahan lang ang gusto at inaatupag. Kaya naman, ang conclusion ni Solomon, kung mauwi sa ganun lang ang buhay ng tao, this also is vanity. Walang kabuluhan. Futile, sabi niya sa Christian Standard Bible. Now, sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, let me just, sa mga Kristiyano muna. Ang kamatayan po ay hindi natin malugod na inaanyayahan. We do not welcome it. We don't like it. Hindi tayo magiging honest if we say now, hindi man tayo natatakot sa kamatayan. We fear it. We don't welcome it.
We don't like it. But then, hindi po nakaangkla doon yung pag-asa ng buhay ng tao. Dahil napagtagumpayan na ni Kristo ang kamatayan. Pastor, pahiram ulit, 1 Corinthians 15:55, where death is your victory, where is your sting? Saan kamatayan ang iyong tagumpay? Saan kamatayan ang iyong kamandag? Quoting from Hosea. Yan ang pag-asa ng mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Hesus, na nakakita ng kanilang sarili sa kanilang kalagayang makasalanan, di nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya umaasa lamang sila. Humahawak sa Panginoong Hesus, naniniwala na siya lamang ang tanging pag-asa ng buhay dahil siyang nagbayad doon sa kasalanan natin. Yan ang kaaliwan at kapayapaan ng Kristiyano. Sa makatwid ang mga Kristiyano ay hindi kailangang matakot sa pagharap sa kamatayan sapagkat pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot ng kamatayan. Hebrews 2:15 kanina sa meditation. May tiyak na pag-asa ang umaasa at nananampalataya kay Jesucristo. Sa kanila, hindi ito ang final life. There is a better life. Meron silang lunsod na hinihintay ng nagplano at nagtayo ay Diyos. Hebrews 11:10. Sa mga hindi pa po nananampalataya sa Panginoong Hesus, lagi ko po kami nag-uusap ni Mrs. Sometimes we try to, Kristiyano kaya ang taong ito o hindi? And I would always say, di ko alam, nanay. I don't know. Only the Lord knows. I cannot read heart. Pero sa inyo po naming nakakasama, halos linggo-linggo. I don't know how the Lord is working in your heart. But we kasama namin kayo palagi, and we always tell you about the gospel, and we always tell you about Jesus Christ, and we always tell you na you can save yourself, and we always tell you that you are a sinner and you need to repent. At kahit anong gawin mong mabuti, hindi ka maliligtas. Kasi magkukulang. Hindi aabot yung kabutihan mo kahit ano pang relihiyon ng puntahan mo, hindi aabot talaga eh. Kasi kapos. Si Jesus Christ lang, kaya nga namatay si Jesus Christ para hindi ka na kailangang maghirap. You just need to trust Him. Well, yung Kristiyano may pag-asa, pero sa inyo po, paano? When you don't believe, kung hindi ka aasa kay Jesus Christ, ang nakalaan lang po sa iyo ay banta ng puot ng Diyos. Sabi sa Hebrews 10:27, ang kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy. Dahil hindi pa napatawad ang iyong mga kasalanan. I hope and pray that sa inyo po na mga hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesus. Remember, Solomon said that that's gonna come. We always joke about it sa pharmacy. Sabi ko, 60 na ako mga anak. Basically, mas panganay ako sa inyo. I'm gonna die first. Then, nakangiti naman sila. And then I would say, sana. Ako nga, kita nyo naman sa clinic, daming namamatay dyan. May bata, may matanda. Minsan, wala pang 30 years old namamatay. Bigla silang gaganon. Knock on wood.
daw. Sabi ko, kahit magnakunod tayo, talagang ganun eh. So, ang akin pong panawagan sa mga hindi pa po nananampalataya sa Panginoong Hesus, come to the Lord at inyo pong aminin sa inyong sarili na kayo po'y makasalanan. You cannot save yourself. You only have to trust Jesus Christ. Siya lang po ang kaligtasan na nakalaan, wala nang iba para sa tao. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita naming natunghayan. We ask that you would work continually in our hearts and that you would bring salvation to your chosen ones dito po sa aming kalagitnaan at sa bayan ng mga tanim. We praise you and we thank you through Jesus Christ our Lord. Amen.